6 na bagong paniki, bagong pag-asa. Lihim ng kalikasan ng Pilipinas. Sa gitna ng madilim na kagubatan ng Mindanao at ilang bahagi ng Luzon, may mga tunog na hindi agad maririnig ng tao. Ang marahang pagaspas ng maliliit na pakpak, ang mahinang sigaw sa gabi, at ang misteryong bumabalot sa mga kuweba. Ngunit kamakailan lang, natuklasan ng mga siyentipikong Pilipino at mga banyagang mananaliksik ang 6 na bagong species ng paniki. Isang pambihirang tuklas na nagpapatunay sa natatanging yaman ng biodiversity ng Pilipinas. Ayon sa mga eksperto mula sa University of the Philippines at iba't ibang conservation groups, matagal nang pinaghihinalaang may mga hindi pa nadidiskubring uri ng paniki sa bansa dahil sa kakaibang hugis ng kanilang mga pakpak, ilong at tunog ng echolocation. Ngunit ngayon lamang ito nakumpirma sa pamamagitan ng genetic analysis at field research. Ang mga bagong natuklasang paniki ay nagmula sa iba't ibang rehiyon, 3 sa Mindanao, 2 sa Luzon at 1 sa Visayas. May ilan sa kanila na kasing laki lang ng hinlalaki ng tao at mayroon namang kasing laki ng maliit na ibon. Iba-iba rin ang kanilang dieta. May kumakain ng prutas, may mahilig sa insekto, at may mga gumaganap bilang pollinators na tumutulong sa pagdami ng mga halaman sa kagubatan. Isa sa pinakapambihira ay ang tinatawag ng mga mananaliksik na golden-nosed fruit bat na may makintab na kulay ginto sa paligid ng ilong at tenga. Mayroon ding Mindanao duskwing bat na bihirang lumabas sa gabi at mas aktibo sa dapit hapon, kakaiba sa karaniwang paniki. Ang mga paniki ay hindi lang simpleng nilalang ng gabi. Sila ay critical players sa ecosystem. Tumutulong sila sa pagpaparami ng mga puno sa pamamagitan ng pagpapakalat ng buto ng mga prutas na kanilang kinakain. Kasama rin sila sa natural pest control dahil sa dami ng insektong nilalamon nila bawat gabi. Nakakatulong ito sa mga magsasaka at sa kalusugan ng mga kagubatan. Sa kabila nito, patuloy silang nanganganib dahil sa pagkakalbo ng kagubatan, pagmimina at urbanisasyon. Marami sa kanilang tirahan ay nasisira at ang ilan ay unti-unti nang nawawala. Ayon sa isang wildlife biologist, ang bawat bagong species na nadidiskubre ay paalala. Hindi pa natin lubos na kilala ang ating kalikasan at marami pa itong lihim na maaaring mawala kung hindi tayo kikilos ngayon. Itinuturing na isa ang Pilipinas sa 17 megadiverse countries ng buong mundo. Ibig sabihin, napakaraming uri ng hayop at halaman na dito lang matatagpuan. Subalit ito rin ay kabilang sa mga pinakananganganib na biodiversity hotspots. Ang pagkakatuklas ng 6 na bagong paniki ay hindi lang simpleng scientific milestone, kundi isang babala at paalala na bawat puno, kuweba at ilog ay may buhay na umaasa sa balanse ng kalikasan. Habang patuloy ang pagdami ng mga siyentipikong tuklas, kasabay din nito ang panawagan sa conservation. Hinihikayat ng mga eksperto ang pamahalaan at mga lokal na komunidad na palakasin ang proteksyon sa mga kagubatan at kuweba, pati na rin ang pagsuporta sa mga lokal na proyekto ng ecotourism at education na nagtuturo ng tamang pangangalaga sa wildlife. Ang bawat paniki, maliit man o malaki, ay may papel sa paghinga ng ating kalikasan. At sa bawat bagong tuklas, mas nagiging malinaw ang mensahe ng ating kalikasan na buhay ito ngunit marupok. Sa huli, 6 lang ang bagong nadiskubre, pero 6 na paalala rin ito. Ang yaman ng ating kalikasan, ang halaga ng bawat nilalang, at ang tungkulin nating alagaan ang mundong ating tinitirhan.